And this is part number 2 sa ato ang Sunday School may tungod sa Victorious Christian Life, alright? So, nakita na si Iman. Okay, atong dunganon sa pagbasa. Okay, Galatians chapter 3 verse number 1, ready go. O foolish Galatians, what bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth crucified among you. Let's pray, Lord. Salamat this morning. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Grasya nimo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinudanon sa among kinabuhi, Ginoo, nga diin kami makapadayon sa pag-alaga diha kanimo, magpagsimba diha kanimo. Lord, salamat, Ginoo, for this another day nga gihatag nimo sa matag usa. Salamat, Ginoo, sa protection kadaugan nga mong gihatag kanamo nga makaabot mi diri sa balay ti kumanan. Praying, O God, this morning nga ikaw, Ginoo, magapanalangin sa mensahe karon sa Sunday School nga diin namin makatunan, anoint my lips, O God, sa pagtudlo sa imong pulong, Ginoo, nga masabtan, Ginoo, sa simple o gyano nga pamaagi. Unas na, Lord, pasaylo ami sa mga sala nga wala ka malipay. Cleanse us, O God, with the precious blood nga giulak nimo ngadto sa cross, tabanging matagusa, madlunga, Ginoo, ang buhat sa kaaway nga makapadisturbo, makapadistract, Ginoo, sa pagtuon sa imong pulong. I-claim na kong akong kadaugan, di alamang sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makalingkod ka mo? Right, so this is part number 2. So, if you have your notes, pwede na nimo kwaon para mag-continue na to ni ang imong lesson nga kung nagsunod ka og sulat para dili maputol og atong mapanayon. Alright, so the Bible says, ngano nakaingon man si Paul sa mga Galatians, mga Galatianhon ba, mga Kristohanon sa Galacia, giinginan niya, "O foolish Galatians." So kung imong basahon ni sa Bisaya nga pinulungan, o buangon, no, buangon. Itawag sila mga buangon, no? Bible kay na, it is not me. Ingon si Paul ba? Mga buangon, ngano nakaingon man si Paul niya na? Oh, ingon ang Biblia, "O buangon nga mga Galatianhon, kinsa ba ang naglumay kaninyo?" Oh, giingnan sila ha. "Kinsa ba ang naglumay kaninyo?" Ano naingnan man sila? So pwede, may nunanita, pwede ni mahitabo kung dili ta magbantay, and I hope nga masabtan to ni karon nga mensahe sa Sunday School nga maingnan tag buangon or pasig maingnan tag kinsa may galumay ninyo. Okay? So aron kamo dili mo tuman sa kamatuoran. Oh, unsa man nakita ni Paul? Dili, that ye should not obey the truth. Okay? Dayag naman unta kayo even sa work ni Kristo, magibuhat ni Kristo, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth crucified among you. So ang mga buhat ni Kristo, dayag kay nila. Di ba? So sa mga sacrifice ni Paul, gipasabot ni Paul, mga pagtudlo ni Paul, pero giingnan sila, mga buangon nga mga Galatianhon, kinsa may naglumay kaninyo? Dili na lumay nga kanang sa sikihor ha? Nga, nidako ang tiyan, gibutudan rato, gipanuhot rato, dili na mao. Okay, so I'll review sa ta para makakonect sa itong lesson this morning. The Victorious Christian Life part number 2. So, possibility. So, when you talk about possibility, achievable ba? Nga pwede nimo ma-achieve, pwede nimo i-claim nimo na ng mga promise sa Ginoo. So, di na lang nato balikon gyud mga verse nga atong gibasa kay mga hurot sa time. So, ari sa ta, we can have victory over all kinds of sins and weaknesses. In fact, we are more than conquerors. Ganon, Pastor? Dili naman ta ilalom sa kapungod sa Dios. Okay? In fact, ang atong sala, gibayaran na ni Kristo dito sa cross, all our sins. And then if we do not have victory over our sins and circumstances, like for example ba, sa sala nimo sa una, naapaghihapon nimo karon, dili gyapon ka resist regarding ni ana, tagayan ka, dili gihapon ka makaresist, no? Or mapildi gihapon ta sa atong unod, gusto unta ta musimba pero mapildi gihapon ta sa atong unod, mapildi gihapon ta sa atong mga pagbati, no? Makadesisyon na dayon ta og quit. So dili na siya problema sa Dios. It is not God's fault but ours. Naa ang problema sa atoa. Okay? Put aside
ang atong buhaton, we need to put aside all preconceived ideas. Unsa may mga gipangunha-una nimo karon that brings you kana bitang down. Every circumstances na makahuna-una na dayon ta og lami kay kuan oy, wa na may lami isimba oy. Gaaway mi sa kumbana og usawa, wa na may lami isimba oy. Ay, kuan na lang ko bi mo, kuan na lang ko bi. So daghan kitag mga ideas. Ato ang iput ibutang to na iput aside, ipidaplin sana and listen carefully as how we can have victory in Christ Jesus. Listen to God's word. Okay? Paminaw unsay gisulti sa Biblia. We have some verses nga gibasa last Sunday nga naay mga promisa ang Dios in terms of sins and circumstances pwede nato na ma-achieve. No? We cannot say nga pastor lisod gyud. There are naay mga verse sa Bible we are more than conquerors. No, dili na ta ilalom sa pagpakasala. We are not under control sa sala. Hello. Okay, so next is the definition of biblical victories. Sa iyo pag-type. Una, in overcoming sins and circumstances. And then number 2, letter B, in cheerfully submitting to God and circumstances. Okay. So, like for example, anak ba? Gitugutan nimo nga si Kristo may magmaniho sa manubila sa imong kinabuhi. Kay kung kita gali, may posibilidad nga madim atong panglantaw, no? Maglibog ta sa direction ata paingon. But if we allow gitugutan nato nga ang Dios may magmaniho sa manubila sa atong kinabuhi, mananindot kayo. Amen. In cheerfully submitting to God and circumstances, right? So like for example, the time nilang kamukotog verse, like for example, the time nga si Kristo natulog and then the disciples nakamit sila og dako kayo nga bagyo. Diba? Naibagyo. Unya unsay giingon nila dito? Master, carest thou not that we perish? Wa ka mahadlok kita mga matay. You know? So sometimes when circumstances ka moabot sa kinabuhi ba, naana dayo yung mga pagduwa-duha, doubt, no? Naana yung mga, bisag unsa na lang musulod sa itong una-una. Makaingon na lang din tabang, wa naman siguro pagtagad ang Ginoo sa kuwa. Diba? But if we allow God sa atong kinabuhi, well, makaingon ta nga, ang Diyos gudi ay mapakalma manggali niya ang bagyo. Kana na bang mga unsay giatubang nato karon. Amen? In cheerfully submitting to God and circumstances. And then number 3, the principle of a victorious life. Letter A, victory is possible only through faith. Like for example, ini ba? Naiusa ka inahan. Nagpuyo sila tunga-tunga sa lasang. Unya, ang inahan, nasi anak nga lalaki, 7 years old. Nya talawan man, hadlukunon kay ba? Ang tindahan, layo kay tindahan. Nya gihilantan ang inahan, ug miingon siyang anak, palitira ko kog paracetamol nak. Kay kung makainom lang kog paracetamol nak, maulian ko. Ingon siya. So, ang bata, mahadlok man gid siya. Kay gabi na kayo, alas 10 gabi. Nya papaliton siya paracetamol, nya layo kay tindahan. Dagko kay kahoy, kalasangan. Moagi pa siya. So, kadua-dua ang bata. So, tungod kay iyang mama, luoy na kayo, gilantan, napugos siya, bisag hadlok kay siya. So, tungod siyang kahadlok, minaog siya sa balay, miadto siya sa ilawom silong. Wala siya miadto sa tindahan. Mahadlok mo siya. Kay, naningog ng mga kwaknit. Naningog ng mga kung saan yung madunggan niya. So, tungod siyang kahadlok, sao man ni si mama, kinahanglan yun makainog paracetamol, kay kung makainom siya paracetamol, maulian man yun siya. So, anak siya, kahikap-hikap siya sa nina. Pag hikap-hikap na nakita mo siya, kahikap siya butunis. So, iyang gitang-tang ang butunis. Tang-tang niya. Pag saka na siya. Saka si balay, balik si saka. Ato sa kusina, kuha siya tubig. Gihatag niya siyang mama.
Di giinom si mama. Di pag-inom si mama naulian. No? Wala na ulian tungod sa butones. Naulian siya, kaya nagtuo siya, nga kung makainom lang siya, maulian siya. Okay? Nakuha ninyo ang point? No? So, mo na gitawag faith. Na yung mga instances sa Bible, nga nakita sa Diyos, naulian sila, tungod kay nakita sa Diyos ang ilahang pagtuo. Okay? So, victory is possible only through faith. Muna, ay mo kumpiyansa sa inyong anak pag suguon ninyong tambal. Labi nagway suga. Basig pa imnon mo og butonis. Okay? No? So, dagang mga example, like for example, the blind man. The blind man, mga lepers. Dagan kay mga ang gibuhi sa Dios ang mapatay. Ngano nahitabo man to tungod sa ilahang pagtuo. So, victory is possible only through faith. Amen? So, what is faith? Okay, faith, letter B, faith is not works. Ato yun ang hinumduman, faith is not works. Faith is trusting. Work is trying. No? When we talk about salvation, ang kaluwasan na to, pinaagi sa pagtuo. So, pinaagi sa pagtuo, ang ato lamang saligan si Kristo. Okay? Dili na kinahanglan nga imo pang i-work out, no? Imo pang paningkamutan ang salvation. No need na. Faith is depending on God. Work is depending on self. Nagdepende ka sa Dios, but work, gadepende ka sa imong kaugalingon. Gadepende ka sa imong abilidad. Faith is freely, libre nga madawatan, no? From God, what is already ours. Okay? So, ang kaluwasan, gihatag na sa Dios atuwa, ang atuwa lang yung buhaton, igo rin yung dawaton, pinagi sa pagtuo. But work is attempting to do it all by ourselves. Faith says, I cannot, but God can. Don't you know? Work says, I can by myself. Ang pagtuo, di ba, ang kalainan sa pagtuo sa work, kaugalingon may mampasidunggan. Pero sa pagtuo, Diyos may mampasidunggan. Okay. So, faith is not works. So, when a person is saved, he begins a new life in Christ. In 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Many of us are like the foolish Galatian Christians. Pareha sa atong gibasa kaganiha. Ano man, Pastor, although we are saved by faith, and yet attempt to continue on by the strength of our flesh. No? Pare-pareha sa Galatianhon, although naluwas sila pinaagi sa pagtuo, but di attempt nga magpadayon sa ilang kinabuhi, nagsalig sa ilahang unod. Hello? No? Okay. Manang miingon si Paul in verse number 1, Galatians chapter 3, sa itong gibasa kaganiha, palihog ko sa verse, o buangon nga mga Galatianhon, kinsa ba ang naglumay kaninyo? Aron kamo dili mutuman sa kamatuoran. Ano man, Pastor? Naitabuan gipasabot ni Paul, the simplicity of faith. Okay? Pero still, nagsalig mangyapon silang kaugalingon. Gasunod, gabuhat na mangyapon. There's nothing wrong, Pero ang ilaha ba nga, ang ilahang pagtuo, ilang paningkamot, ilang dungagan ba, gidungagan sa pagtuman sa balaod. Kasi sunod niya it talks about the Abrahamic covenant by faith. Okay? So, the strong tendency of the Galatian Christians to depend upon ceremonies or upon legal obedience in addition to their faith in Christ. Sila gidugang sa ilang pagtuo diha kay Christ. This chapter, kaya mulang taon in chapter 3, it is a magnificent demonstration of the simplicity and sufficiency of faith alone. So, gipasabot ni Paul, the simplicity and sufficiency, faith is enough. Diha kaninyo. Pagtuo diha kay Kristo. Busa ayaw nagdungagi.
Ayaw nagdungagi. Muna nagkaingon si Paul, oh mga buangon nga Galatianhon, kinsa ba ang naglumay kaninyo? Hello? Okay, I hope ato nasabtan. Okay? So next, number 3, una, faith and work are contradictory. No? Di gini mahitabo, labi na gyud sa ato ang kaluwasan, di gini mahitabo nga maingon tag pagtuo o binuhatan. Daghang mga pagtulanan regarding ana, many times may naka-encounter ni ana nga motuo ta pastor pero pagkataon-taon maingon na po magbuhat kita pastor. Bisang saog pasabot. Pastor pagsabot gyud no nga pinaagi ra pagtuo pagkataon-taon maingon na po ay basta pagtuo gid pastor no. Pero magbuhat gyud ta pastor ahwa gyud gyapon, di ba? So faith and works are contradictory. Unsay gingon sa Biblia in Romans chapter 11 verse number 6. Og kun pinaagi sa grasya nan kini dili na sa binuhatan. Well, it doesn't mean nga di na kita magbuhat og maayo, di ba? Pero sa diha nga naluwas ta, it is resulta na siya. Resulta na. Human ka maluwas, good works, it is a result human ka maluwas, okay? So faith and work are contradictory. And the number next, victory like salvation. From the start to the end is purely by faith. I know, daghang tang mga maagian sa atong kinabuhi, sa atong Christian life. Daghang kitag maagian. Pero if naabitaw ka na bitang last kitag pagtuo sa Ginoo, muna makaingon na lang kita nga, makauna-una na lang kita, kaugalingon na lang kita masaligan. No? Labi nagmadim ang imong paglantaw sa Dios. No? But atong inumduman that victory is like salvation from the start to the end is purely by faith. So may gingon sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that of yourselves it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. In Romans 1:17, ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. No? Pinaagi sa pagtuo. Pastor, magyud madalag by faith, pastor. Oy, grabe kapitos kinabuhi, pastor. Iyo madalag by faith, pastor. Unang magkinahala na kita nig baylo. By faith, pastor. Madalag by faith, baylo lang tayo, pastor. Pero what sa gingon sa Bible, ang pangtarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. And 2 Corinthians 5 verse number 7, kay kita naglakaw pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita. And then letter C, faith has no confidence in self. No, walay pagsalig sa kaugalingon. So sama si kung kagingon kaganiya, ang works, ang mapasidunggan, unod, ato ang kaugalingon. But faith, ang mapadako, Dios. Okay, in verse number 3, in Philippians chapter 3, kay kita mao ang mga tinuli nga nagsimba sa Dios, diha sa Espiritu, og nagkalipay diha ni Kristo Jesus, og wala nagbaton og pagsalig diha sa unod. Kung magsalig ka sa atong unod ba, paminaw? Kung kani bitaw atong unod atong saligan, kanitong kaugalingon atong saligan, iniinig mamatay ta. Abog grabe gyud taon eh. Wa pagid taon na mapupo. Kasalig tas tong unod, kasalig tas tong kusog. Biklon lang sa Ginoo atong kusog, di na ta kalihok eh. No? Kasalig tas tong kahibalo. Biklon lang sa Ginoo ni atong utok. Ay, wala na kita, patid-patid taglata. Diba? So, faith has no confidence in self. Faith not only trusts God. Palayo ko next slide, please. Next slide, please. Faith not only trusts God, it distrusts human abilities. Hello? Wow, nindot yung praise. Dili lang kay imong gisaligan na Ginoo, wala ka nagsalig sa imong mga abilidad. That is faith. Amen? Next. Bisan pag mga abilidad, kanga tao, talented kanga tao, but if you trust with your own abilities, you will always fail in the sight of God. Next, look at yourself. Ang tawa? Look at yourself and your doubts will increase. Walang tao ni mo mong kaugalingon ba? No, makita ni mo imong mga needs, makita ni mo imong mga gikinahanglan, mga gikulangon, mga problema. But look at Jesus.
and they will disappear. Oh? Kaya kung maglantaw bitaw ta sa atong mga problema, maglantaw ta sa atong mga gibug-aton, ay, wala ay. Perminting hoy-hoy atong abaga. Yes. But kung maglantaw ka, if you look at Jesus, all these things will disappear. Ang unbeliever o Kristohanon, pariharang na problema. Pero unsay kalainan? Ang unbeliever, siya ray kadala siyang problema. Pero ang Kristohanon, naatay Dios nga kahatagan sa atong problema. Naatay Dios nga kasandigan every circumstances in life. Amen? So some of us have faith in our faith. No, mao man gyud mahitabo. Kasagaran sa tuwa, some of us have faith in our faith, which is nothing more than faith in ourselves. Biblical faith never look inside to ourselves. It looks only to Christ. Now, maingon mo gutang, pastor, amo ko pagtuo, pastor, pero day ka na nga pagtuo di ay. Pagtuo ra di ay nga, pagtuo ra gid gihapon ba nga? Sa balik ra gihapon di sa tong kaugalingon. It means dili complete trust sa Ginoo. Okay? So, imo na yung Biblia, Hebrews 12 verse number 2, nga nagatutok ngadto ni Jesus ang magsusugod og magtatapos sa atong pagtuo. Kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan, milahutay sa cross, nga nagabiay-biay sa kaulaw o gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. And then letter D, faith allows God to do it all. Amen? Faith does nothing. Faith leads God to do it all. Okay? But, no, kung pagtuo lang, anong pagtuo niyo ba? Para igod sa una na to, naatay pagtuo. Katuo man gihapon ta, di ba? Katuo gihapon ta sa una, katuo ta na. Ang tao karon, di believe nga naapag yung mas supreme nila. Bisan tuod ang tao wala kaila og Dios. May mga tao nga wala kaila og Dios, but di believe nga naapag yung mas supreme nila. Muna ang ubang tao karon, ug naalay magmilagro, ila na dayong simbahon. Pero kanang pagtuo na to diha sa Dios, it allows God nga mobuhat sa tanan. Amen? Okay, next. Now, faith is like a pipe. Example, ang faith is like a pipe. The pipe can do nothing by itself. Kung sa may plosa na, anal na, di ba? Dagan na may, nasiguro yung mga tubo sa inyo dito ang balay karon, ang butang. But, inon ani, it allows the water to flow. The bigger, next slide please, the bigger the diameter of the pipe, the greater the volume of water it can convey. Next slide please. Next slide please. Next slide please. Next slide. Okay. Ano ba? Nagayos ng operator. Oy. Ano ba? So kung dako ang pipe, dako ang volume sa water nga mogawas. Pero unsa may pulos kung ang pipe dili gamiton? Ano ba? Pero ang purpose sa pipe para agianan sa tubig. Pero kung ang pipe, dako ang diameter, next slide please, dako pud ang volume sa tubig. So kung i-relate na to ni sa to ang pagtuo, kung dako ang atong pagtuo, dako ang Dios, dako og mabuhat ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Pero kung gamay ang atong pagtuo, mao nang gamay ra kay butang nga mabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. I hope nga atong nasabtan kini, the greater of our faith, the more God can work in our lives. Amen? So, victory is the work, next slide please, is the work of the Savior in us. And not our accomplishment in the least. It is the Lord Jesus obtaining the victory for us and not we ourselves. Amen? Dili kita, oy. Dili kita ang atuwa ra gyud ani pagtuo ra gyud sa kinsay nagbuhat. Kinsay nag-accomplish. And that is the Lord Jesus. Kung kita bitaw gyud makig-away sa atong kinabuhi, ay perminti kitang pildi. Perminti kita kay huyang manda. Pero kung atong saligan, which is the person nga nag-accomplish sa victory,
It is the Lord Jesus na maka-obtain ta that kind of victory. Amen? One qualification that you must have for the victorious life is, next slide please, the broken opinion, the broken nature, and uttermost weakness. Surely, we can all qualify. If victory requires kana bitang perfect no righteous bitana bitang kanang stricto kayo qualification ba, I believe di kita maka-obtain niya, di kita maka-qualify niya ana. It means allowing God kamubuhat sa atong kinabuhi, no? One qualification that you must have for the victorious life is the broken opinion, the broken nature, uttermost weakness. And I believe surely we all can qualify. Yes, that's true. The person involved. Next dito na. Okay. I have 7 minutes. The person involved in the victorious life. In Philippians chapter 4, verse number 13, the Bible says, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. The Bible says in John 15, verse number 5, for without me, ye can do nothing. For without me, ye can do nothing. Maginay atong timanan. Every time sa atong kinabuhi, maginay atong timanan. Kung sa may naabot na to karon, it's all by the grace of God. Dili na tungod sa imong kahibalo. Tungod na yun na sa Diyos. For without me, ye can do nothing. The secret of the victorious life is the indwelling Christ. Tuguti nga ang Diyos mapuyo nimo. If wala pa bitaw kay Kristo sa imong kasing-kasing, pildi ka. Pildi ka. Hindi ka matay pagyod nimo, impierno pagyod. Mao ginay pinakapait nga kapildihan. Pildi pa ka dere, hindi ka matay nimo, impierno pagyod. No. Tuguti nga ang Diyos mo puyo sa imong kasing-kasing. The degree of our victory depends on how much we allow Him to work on our behalf. Then if you are a Christian, ang sukod sa imong kadaugan, nagapdepende na kung giunsa nimo pagtugot ang Dios nga mo work sa imong kinabuhi. It depends upon kung the way kami submit sa Ginoo o the way kami obey sa Ginoo. Faith, buot pasabot, complete trust diha sa Ginoo. Amen? So the degree of our victory depends on how much we allow Him to work on our behalf. Last, without God, it is not only difficult to change, it is impossible. Yes, it is impossible. Karon naa ka diri karon naglingkod. Unsay makita nimo karon sa kagulingon? Giusab ka because of God. Because of God, not religion. But without God, imposible gayud ang kausaban sa kinabuhi ay. Imposible kayo. Hello? Butang ato sa una, without God, it is not only difficult to change, but it is impossible. I hope, no? Next Sunday, ato ni padayonon. Ato ni padayonon itong lesson next Sunday, which is part number 3, may tungod sa victorious Christian life. I hope that this morning na atay nakatunan. Amen? Atay nakatunan. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Praying, O God, nga ang imong pulong Ginoo kanunay kadtong ma-remind ka namo in every circumstances nga among magyan. Lord, among gikinahanglan pagtuo ra gyud diha kanimo, complete trust diha kanimo. Lord, salamat that there are some verses nga pwede namong i-claim. When circumstances and sins Ginoo nga maabot sa moha, we are more than conquerors. Daog na midaan diha kanimo. Tungod nimo, O God. Salamat the Lord Jesus Christ. Gibuntog niya ang kamatayon ng sala Ginoo.
Sa Lord, ikaw magabless karon sa pagpadayon sa mong pinambahon, ikaw gid ang magapanalangin. Aral pa asugad, great victory Ginoo, giklaim na mo di alam mo si mong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.